araw ng pagsamba, magkasama po kami ng father ko dahil nag-aangkas po kami sa kabayo kung saan siya mangangasiwa. Kami hinahabol ng mga Hapon nang kami makatawid ng ilog, biglang humarang po ang malakas na hamog sa amin, kaya hindi na po makita ang tao. Kaya iniwan na po kami ng mga Hapon. Ang kanyang ama ay isang ministro ng Ebanghelyo na nakasama ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw sa panimula ng iglesia sa Pilipinas. Naghamon ng debate para mapatunayan na ikang mali ang iglesia ng Kristo na yan. Nung matalo sila, sabi nung nakalaban ng father ko, makikristo ka rin. Ayun, nung mga siwa po siya ng Villarosa, doon po siya inabangan na tinumab. Awa ng Diyos po, lahat ng natutuhan ko sa sugo, kapatid na Felix Manalo, hanggang ngayon sa panahon kong ito, hindi ko po naiwawaglik sa aking isip yung magpakatatag ang isang kapatid kung ano man ang problema na darating sa kanyang buhay, pag-uusig man o ano man yun, basta manalangin, bibigay ng Diyos ay kayong mga inihiling ninyo. Payak ang buhay sa nayon ng Bantog, Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija, kung saan isinilang ang batang si Zenon noong 1936. Nakasentro ang pamumuhay sa pagtatanim ng palay dahil ang Talavera noon ay isa na sa mga pagunahing producer ng palay sa lalawigan. Gayunpaman, bilang anak ng ministro ng Ebanghelyo ay nadedestino ang kanyang ama sa iba't ibang lokal ng iglesia. Kinagis ng kung lokal na ako ay bata pa sa lokal po ng Bega, sakop ng Bungabon. Kami sa lokal ng Bega, doon po kami dinatnan ng mga Hapon na doon na po namin naranasan ang mga pagtatago sa gubat. Sa batang gulang ay nasaksihan ni Lolo Zenon ang isa sa mga pinakamadilim na kabanata ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang matinding karahasan, kawalan ng kalayaan, at ang kalupitan ng mga henpeitay o mga militar ng Hapon. Ang naranasan ko lang po nung ang Hapon ay masukol na rito sa Pungkan, pumapatayan ng gusto mga Hapon nun. Maski na yung mga bata po, pagka-inject po yun, sinasalo ng bayoneta para yung ganun sila kahigpit. Maging ang iglesia ay nakaranas din ng mga pagmamalupit at karahasan mula sa mga Hapones. Basta po merong kaming pagsamba, no? Kinubkob kami ng mga Hapon, kinukuha po lahat yung mga lalaki. Pero nagsalita po yung ministro ng mga ngasiwa, sabihin nyo karon sa mga Hapon na tatapusin lang natin yung ating pagsamba, sasamba tayong lahat. Kaya sila ikang paupuin nyo lahat dyan sa bangko. Nung mag-texto na po yung kapatid, nung matapos na po, sumalubong naman po yung si Captain Citaro sa ministro. Very good, Iglesia ni Cristo, sabi. Ngayon, hindi naman na po kami kinuha, ganun lang.
nag-alisan na at saka po sa panahon ng mga pagko-komite, kinukuha po yung aming komite na pinagkakasaan kami ng mga baril. Yung mga balak nilang kung hindi naman tama, hindi po nangyayari. Lumipas man ang panahon ng pananakop ng mga Hapones, ang pag-uusig sa iglesia ay nagpatuloy. Sa pangunguna ng sugo at ng mga ministro noon ay buong giting nilang ipinangaral ang mga salita ng Diyos, sukdulang magbuwis sila ng buhay. Mga Pilipino na rin po ang bumabalibag. Pilipino na po yung mga laban sa iglesia. Yan po na, maski po yung mga pamamahayag sa kwan, pinabalibag po kami ng mga tubo ng kalabaw. Awa naman po ng Diyos, napagtagumpayan din ang lahat. Kailangan na mag-usap tayo ng kwan. Nagkaroon nga po ng debate yun. Nung matalo sila, sabi nung nakakalaban ng father ko, makikristo ka rin. Ayun, nung mga siwa po siya ng Villarosa, doon po siya inambagan at tinumbagan. Ang Kapelix po kasamang naghahanap doon hanggang sa nang makita nga. Doon na lang din po inilibing sa Pasigan yung father ko. Ang maagap na pagdamay at paglingap ng kapatid na Felix Manalo ang nagpagaan sa damdamin ng pamilya ni kapatid na Zenon nang masawi ang kanilang magulang na ministro, si kapatid na Damian Garcia, isa sa magigiting na ministro na nagbuwis ng buhay, maipahayag lamang ang katotohanan mula sa Biblia. Noon pong mailibing na ang aking father, hindi po naglikat ang Kapelix na agapayanan ng mother ko na pinagpapayuhan kung paano magdadala ng pamumuhay na wala na ang father ko nga at maging ng aming buong pamilya. Kanya po ang loob ng mother ko ay naging matatag. Wala po akong maitutumba sa pagmamahal ng sugo sa bawat kapatid na naaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tandang-tanda pa rin ni Lolo Zenon ang madalas na pagdalaw ng kapatid na Felix Manalo noon sa bayan ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Minsan po sa isang buwan, dumadalaw po sa Nueva Ecija ang kapatid na Felix. Kapag ka po dumarating ang kapatid na Felix Manalo doon sa aming lokal, doon po tumutuloy sa bahay ng isang kapatid na pioneer sa iglesia. Kanya po doon kami nasisipon. Doon po kami tinatawag ng mga bata. Kanya po pagkakuan, Garcia, sabi sa akin, dito ka sa tabi ko. Tatabi na po ako sa kanya. Palagay ko po baka sa 8 pala ako, 8 taon. Mapalad si Lolo Zenon dahil sa batang gulang pa lamang ay nakadaupang palad na niya ang sugo at tumanggap siya ng mga pagpapayo na hindi niya nalilimot magpahanggang sa ngayon. Ayahin kaming lumuhod, manalangin. Siya nananalangin, tinuturuan din kaming manalangin. Kanya bata pa po ako natuto na ako manalangin. Bago manalangin, papayuhan kami ng sugo na ganito, magpapakabait kayo. Maging masunurin kayo sa inyong magulang, huwag lalapas tanganin yung magulang. Dahil yung lumalapas tangan sa magulang, kung hindi man doon sa oras na yun mamatay, darating ang araw na ikamamatay nyo sa dagat-dagatang apoy. Magpababayaan ng pagsamba, mananalangin bago umalis ng bahay, huwag kang bababa ng bahay na hindi ka nananalangin, hindi mo niyahabil sa Panginoon Diyos ang iyong sarili para ikaw makapamuhay ng payapa habang ikaw naglalakbay dito sa lupa. Nasa alaala din ni Lolo Zenon ang matibay na pananampalataya at katatagan ng mga panganay na kapatid na nakasama ng sugo noong unang panahon.
Noon po ang mga kapatid talagang matitibay, maski ang lakarin gaya po ng Talavera, Cabanatuan, nilalakad lang po namin nung araw yan, 14 na kilometro. Basta may patawag ang sugo, pupunta po kami. Kanya kami kung saan lugar na nakararating, meron pang 15 kilometro, panay na alikabok ang dinadaanan at talahiban. Pero patuloy pa rin po yung pagmimisyon ng mga kapatid. Hanggang sa nangatatag na nga yung mga lokal na malalayo sa bayan dahil doon sa mga kapatid na tumutulong sa pagmimisyon ng salita ng Panginoon Diyos. Saksi si Lolo Zenon kung paano sinamahan ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo sa tuwing ipinapahayag ang mga salita ng Diyos sa malalaking kampanya o pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa mga hayag na dako. Talagang nakikita ng Panginoon Diyos po yung talagang kapangyarihan ng sugo. Sa tindig pa lang, sa ayos ng Felix, pagsasalita, bawat pintig na salita, talagang tatalab sa puso mo ang mga salita ng Diyos. Nung mamahayag ang Felix dyan sa bayan ng Talavera, sa harapan ng munisipyo, harapan naman din ng simbahan. Ako kinalembang po ng kinalembang nung kampana ng simbahan. Opo, tinatawag po niya yung tinatawag po niya yung pare, lumabas, lumaban. Ipagtanggol mo kay aral mo. Ala naman pong humaharap ng Huwag kayo kang makikipagbabagay karong hindi ka pwede sa mga kapatid. Huwag kayong gagawa na ekskandalo kung ano man ka narinig nyo na hindi tama sa pandinig nyo. Huwag nyo ikang pakikinggan nyo. Ako pakinggan nyo. Bawat titik po ng kanyang binabasa talaga, tumitimo po talaga sa puso ng isang tao. Lalo-lalo na rin sa mga nakikinig na hindi pa Iglesia ni Cristo. Kanya, kung makaraan po ang pamamahayag, marami na pong nagpapatalan. Kasi po, kapag ka nananalangin ng kapatid na Felix Manalo, nararamdaman niyo yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Talagang marami ang natatawag sa iglesia. Kaya ang iglesia hanggang sa ngayon patuloy na nagtatagumpay. Hindi ka mapipigil ng tao yung paglaganap ng paglawak ng iglesia. Hindi ka mawawala yung nakalagay ka sa Biblia. Sabi ka sa mga huling araw na kailangan ipalawakin mo ang iyong tolda. Hindi. Patuloy naman natin kang ginagawa. Sabi naman ng Ka-Eduardo. Inalalawak natin yung ating tolda. Dahil marami kang lililim dyan. Kaya kumbaga sa ang iglesia, saan mo man suriin, saan mo man bakasin, kaya wala kang kababakasan ng hindi sa Diyos yan. Bilang anak ng ministro ng Ebanghelyo, niyakap ni kapatid na Zenon ang tungkuling ipinagkaloob sa kanya na maging Pangulong Diakono. Mula noon ay naging huwaran niya sa bawat pagtupad ang kapatid na Felix Manalo. Pinagkalooban naman po ako ng pagkapangulong diakono mula noong 1971 hanggang sa ngayon. Taglay ko po itong karapatang ito na bahagi sa akin ng Panginoon Diyos. Ang natatandaan ko pa po ang ginagawa ng sugo. Kasi yun daw pong pagharap niya sa Panginoon Diyos, gusto niya sa lahat ng bagay, maayos siya. Hindi lamang sa kasuutan o ano pa mang bagay, damdamin at saka kalooban, nasa puso po, nakagayak lahat. Kaya ako hanggang ngayon, pagtugtong ko ng tribuna pagdating ko, gagaya ko yung tribuna, yung munang Biblia ang kauna-unahan kong hinihipot, pinupunasan. Lahat mo ng bagay na kailangan na dapat kong gabanan sa tribuna, sinecheck ko pong lahat maayos na.
Sa isang kaanib sa Iglesia ni Cristo na sumampalataya sa mga salita ng Diyos na itinuro ng sugo, dumaan man sa mga pagsubok ay mayroon silang pinagkukunan ng lakas at patnubay upang patuloy na matupad ang banal na tungkulin. Kailan ba yung mga pagkaranasan ko po sa mga pagsubok na dumaan sa aking buhay? Na aksidente ko, lalo na puro sa matinding pagsubok sa aming buhay. Noong kami po ay asa sa lokal na laboratory, nagkasakit po yung 3 anak namin sabay-sabay, maliliit. Kanya gabi, may kilig kami magkasawa. Kung minsan ko, 2 yung kilig ko na may sakit. Yung isa naman sa misis ko. Hanggang sa namatay po yung 3 na yun. Ang lahat po ng pagsubok na dumaan sa aking buhay, panata po. Panata. Mula pa sa panahon ng sugo ay nakatawid sa mga pagsubok si Lolo Zenon at ngayon ay namumuhay ng matiwasay at payapa sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang trabaho ko lang dito para yung lakas ng katawan ko, magwalis, magsibak ng kahoy, magpakain ng manok. Saka mag-alaga niyang mga kahoy na yan na aking itinanim. Merong manggarian, Indian ng mango, Indian kalabaw, saka yung suhang Davao. Alis ng pagod. Kumukuha kami ng buko kung anong pwedeng pitasin ng bunga. Meron diyang lansones, rambutan, saka yung durian. Kung ako'y nalulungkot dahil naaalala ko yung aking mga anak at apo dahil layo-layo kami. Pero pagka nagkakasama-sama kami, tuntua ang kalooban ko. Nagtipo ng buong angkan ni Lolo Zenon dahil biyayang itinuturing nila ang pagsapit sa 9 na dekada ng buhay ng pinakamamahal nilang magulang. Sa pamilya ko, mula sa panganay hanggang sa apo at apo pa ng aking mga anak, lahat nung pwede nang tumanggap ng tungkulin, pinatatanggap ko ng tungkulin dahil sa yun ang pinakamahalagang loob ng Diyos sa bawat isa sa amin. Awa naman ng Panginoon Diyos lahat sila nagkaroon ng tungkulin. Kasi kanya po mahalaga yung maisaling ko sa aking mga anak at apo, yung kahalal na tinanggap ko, yun po ay namana ko po sa sugo. Sa pagpapayo po niya sa amin noong kami bata pa. Nagpahayag ng pagbati at pangangako ang mga mahal sa buhay ni Lolo Zenon sa pagsapit ng kanyang espesyal na araw. Lubos po akong nagpapasalamat sa aking mga magulang, sa aking pinakamamahal na tatay, si Nong Garcia, sa mga itinuro po nila sa amin mula pagkabata. Tinuruan kami ng mga aral ng Panginoon Diyos na mula sa sugo ang kapatid na Felix Y. Manalo. At itinuro sa amin ang mga aral ng Panginoon Diyos. Tinuro din nila sa amin kung paano namin tuparin at patuloy namin gagampanan. Lubos po ako nagpapasalamat sa gabay ng aking mga magulang dahil pinalaki nila kami matatag, mahusay. Kaya naman po nangangako kami na hanggang po sa aming mga anak at sa magiging mga apo po namin na patuloy po kaming susunod at maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nagpaabot din ng mahalagang mensahe si Lolo Zenon sa kanyang angkan na ito'y mga mensaheng narinig niya rin mula sa mga pangangaral ng kapatid na Felix Manalo. Ano man ang gagawin mo, ipanalangin mo lahat yan. Basta ituon mo sa Panginoon Diyos po yung parang buhay mo at tsaka lalawig ang buhay mo. Mga ipinapayo sa amin, pagtalagahan namin yung aming tungkulin, huwag namin pababayaan, ano man ang mangyari. At
Dahil nang kayo manumpa, ang nakalagay doon, hanggang kamatayan. Ang mga pangako ng Diyos mula sa sugo hanggang sa pangunguna ng kapatid na Eranio Manalo at hanggang sa kasalukuyang pamamahala sa iglesia ng kapatid na Eduardo Manalo ay nasaksihan ni Lolo Zenon at ito ang kanyang napatunayan. Mula sa sugo na aking kinamulatan hanggang kay Ka-RD at kay Ka-Eduardo, iisa po ang talagang pagmamahal sa iglesia. Lalo-lalo na ngayon, naman mo ang patnubay ng Diyos sa iglesia kung paano ginagabayan. Yung itinuro ng sugo at ng kapatid ni Eranio Manalo hanggang kay Eduardo, wala pong pagbabago kahit isa. Para sa mga kapatid nating panganay, mahalagang marinig sa kanila ang pagsasalin ng mga ibinilin sa kanila ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, na para kay Lolo Zenon ay siya ngayong pangako niya at patuloy pang paninindigan. Kung paano minahal kami ng sugo, ganun din ang pagmamahal ko itinuturo sa kanila. Ang pagmamahal ng sugo sa iglesia. Kanya ako po, sabi ko nga sa mga anak, maski anong oras, kukunin ako ng Diyos. Hindi ako tatanggi, masaya ako kahit anong oras. Nabating sa akin yung kamatayan. Alam ko, malulumbay kayo, mahahapis kayo. Kung bagamat kulang yung naituro ko sa inyo, mahalin naman ninyo yung natutuhan. Talagang lubos puso po akong nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa ginagawa niya sa akin sambahayan. Malagi kami sa aming banal na kahalalan bilang mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. At hanggang sa aking kamatayan, wala ko nasasabi sa kanila kung hindi. Huwag niyong bibitiwan niya kung sakalit ako'y wala na. Yung tungkulin at karapatan, huwag nilang pababayaan. Baon nila sa libingan yung kanilang uniforme. Kung loloobin ng Diyos lahat kami. Magkasama-sama sa hantungan na isang dako ang aming paroroonan.